Hi, Teacher Glay here, and welcome to the 22nd episode of Life at 27. And we're back with another episode, and this time I'm with Kyle. Ayan, nakakatuwa kasi parang dati lang, no, sa faith group lang tayo magkasama. And ngayon, magkasama na tayo sa podcast. And I'm really happy na finally, after a long time, nagkaroon tayo ng time para mag-bonding. At this time, para maging source ka pa of inspiration dun sa mga nangangailangan. So far, Kyle, how are you? How's life? Kumusta? Okay naman po. Kaka-work ka lang, kakatanggap lang po sa work. Tapos alam kong si Lord po talaga yung naglagay sa akin dun sa work. Malaking bagay po. Tapos sa ngayon po, at peace naman po. At peace yung heart mo. So, para lang alam nila yung context, gaano ka katagal nung nawalan ng work? Since February pa po. Tapos kakapasok mo lang ngayon, di ba? August na. Kamusta yung work mo ngayon? Sobrang nakakapanibago. Talagang alam niyo po na si Lord yung nag-orchestrate kasi galing ako sa trabaho talaga na toxic talaga. Tapos ngayon nakakapanibago kasi yung boss ko concerned talaga dun sa mga tao niya. Tapos yun nga, yung life ko meron na ulit. Dati kasi talagang work lang nung oras ako umuwi. At least ngayon work-life balance na nakikita mo na yung work-life balance. May time na ako sa ganito. Oo nga. Kaya tayo hindi nakakapag-bonding nun laging sagot ko, pasensya na po, may work po, naka-duty. Totoo yan. Pero ang nakakatuwa kasi sa'yo, kahit ganon, talagang nagsispend time ka rin to go to church. Di ba? Kung ano lang po talaga yung schedule ko ay tugma, hindi ko po talaga mag-miss talaga. Kasi malaking bagay po sa akin. Yung nag-a-attend isa po talaga ka ng sa church. reason yun. Totoo. Kung paano ako nakaka-survive. Yung every Sunday, no, nakakarinig yung hearing, malaking bagay po talaga. Hindi siya yung parang ano lang talaga na sinasabi lang. Meron talaga siyang epekto. It brings hope. No? Kasi darating ka talaga sa lugmok mo. Pero pag nag-church ka, ano talaga, parang ka na-charge. Malaking bagay. Totoo yan. Parang may mga instances na nag-chat ka sa akin, di ba? Tapos parang puro negative na talaga yung malaking bagay po talaga kayo sa akin. Yung prayers nyo, nag-manifest po. Praise God. Prayers really do work. No? And the Lord hears prayers. But anyway, so si Kyle kasi ay nagkaroon siya ng suicidal thoughts, no? And since itong month na to is about Suicidal Awareness and Prevention Month, kaya in-invite ko din si Kyle para din, alam mo yun, malaman yun na it's normal. No? It's normal na nangyayari talaga yun at hindi kayo nag-iisa. Yeah, totoo. Eventually, kakayanin talaga. So ngayon, Kyle, can you share a little bit of a background? Bakit ka nagkaroon ng ganong thought? Kasi galing ako sa broken family. Nandyan si daddy, pero meron pa rin talagang epekto. Tapos, na-diagnose ako 2016. Ng depression? Hindi po, bipolar. Okay. Nagkaroon kasi ng time na, kaya ako nadala doon. Kasi nagkaroon ng time na sa sobrang lala na nung nararamdaman ko, na yung pagsangga ako kay mama ng ay nasaktan na siya. So, doon talaga na sineryoso na namin na parang may mali talaga sa akin. Tapos, nung una, hanggat in denial ka, hindi mo matutulungan yung sarili mo. Hanggat hindi mo inaano na may mali sa'yo, na may kailangang ayusin sa'yo. Hindi talaga siya, kasi ang tagal ko rin po. Imagine 2016, kailan ko lang po na handle na kaya ko. Ano yun siya? Pag bipolar, parang talagang masaya ka, tapos parang all of a sudden magagalit ka, gano'n? May, may mania, may depressive side. Siya, pag gano'n. Minsan 1 week, minsan days, minsan oras lang. Okay. Pero depende po sa triggers talaga. Kadalasan ang triggers mo ay? Stress po. Saka, parang yung mga trauma rin. Meron akong kakaibang trauma na sa banda. Yung banda ng mga musiko. Merong epekto sa akin yung nakakaiba. Pero kinuwento sa akin ni mama, bata pa lang ako, nagre-react na ako sa ganun. Okay. Meron yun. Paano pag sa church?
Hindi po, banda po na, yung, alam niyo po sa patay. Okay. Oo, yung may mga gawa. Opo, yun po talaga. Meron ibang kabog sa dibdib ko. Meron talagang triggers. May mga triggers talaga, lang. Hindi ko siya alam paano ko siya i-handle. Kasi, syempre, kailan lang naman nag-start na open lahat sa mental health. Totoo yan. So, nung time na yun, talagang nasa isip ko lang, sinasabi, baliw ako. Hindi pa siya nadadiagnose na sa akin lang nun, hindi niyo ako naiintindihan. Hindi lang ako naiintindihan. Gusto ko lang naman i-explain kung ano yung nararamdaman ko. Hindi naman masama yung intention ko. Sinabi nga po na may ganun nga po ako, bipolar. Siyempre, nung una po, pa rin, in denial. Yeah. Kasi ayoko rin Gusto kong normal ako. Yeah, tama. Hindi ko po talaga. Tapos, dala rin po ng bata pa ako. Ilang taon lang po ako nun 16, 17. So, wala. Lalo ko lang po napahirapan yung sarili ko kasi hindi ko iniintindi. Totoo. Tapos, nagkaroon ng time na talagang parang nawalan na ako ng hope. Kasi sobrang hindi ko naman masabi na parang ang sama kong tao. Pero, ang nagiging epekto niya sa pamilya ko ay hindi talaga okay. Nagkaroon ng time na sinabihan ako na tumigil ka na lang sa pag-aaral. Naiintindihan ko yung side nila kasi, syempre, kung pangit talaga yung napapakita ko nung time na yun. Tapos, hindi rin sila aware na kung paano i-handle yung ganong sitwasyon. Mahirap naman talaga. Nagkaroon ng time na nasabihan ako, hindi na ako lalabas, kahit bibili ng, kahit hindi ka na masisinaga ng araw. Nagkaroon talaga ng time na hindi ko na kaya. Ano pang silbi ko dito? Talagang sabi ko, parang mas magaan talaga yung buhay nila pagka nawala na ako. So, po ako nun, parang may kausap yata si mama sa phone nun. Pumasok lang ako ng CR. Tagal ko sa CR nun. Nakaupo lang ako sa CR. Tapos nag-iisip lang ako. Tapos di ko alam pero napalingon ako sa Zone Rocks. Ay, hinat ko po yun. Totoo. Yun yung unang attempt mo. Yun yung unang attempt ko talaga na hindi ko na kaya. Ilang taon ka nun? Lang po ako nun? 16, 17. Paano sinat? As in... Opo, yun po talaga. Tapos, ano nangyari? Pumunta ako kay mama. After? After. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, ayan. Tapusin ko na yung hirap niya. Sabi ko ganun. Tapos nakita ko si mama, taranta talaga. Ang ginawa ni mama, parang dinudukot niya para lumabas ulit. Hindi naman po nagawa. At sinugod ako sa ospital. Tapos, pinasukan ako ng camera sa bibig. Pero tulog naman ako nun. Para makita yung, nangyari sa akin. Anong nangyari? Ganun. Talagang, hindi talaga siguro ako, hindi ko pa oras. Lang, parang, may konting mga butas-butas lang. Tapos, my gosh. Parang, takaw gastro lang ako. Okay. Wala, hindi ko pa rin po naiintindihan ng time na yun. Pa rin ako, wala, go with the flow lang talaga. Kung ano yung nangyayari. And then eventually, may mga suicidal attempts ka pa din after that? Medyo marami po talaga. Madami. Kasi, hindi ko naiintindihan, alam nyo naman po yung dati kapag nung bata pa tayo, dinadala tayo sa church. Pero hindi talaga tumitimo sa atin kung ano yung word. Yeah. Nandun ako sa church, pero hindi. Pero yun nga, yun ang pasalamat ko naman kay mama. Hindi ako tinitigilan sa paghila sa church. Kasi merong time na, nagkaroon ng time na talagang nakikinig na ako. Parang iniintindi ko na, sinasabuhay ko na. Doon unti-unti na napapansin ko na parang may purpose pa siguro talaga ako. Bakit ka kaya hindi ako kasi minsan mapapaisip ako, napakasakitin ko kasi dati may epilepsy ako. Pero pinagaling ako bago mag-18. Nice. Tapos, nung 2019, nagka-bacterial meningitis naman ako. Totoo! Isang buwan ako sa UST. Gumaling pa rin ako. Naalala ko yung guard namin sa school dati.
binisita niya ako kasi yung kapatid niya namatay dahil doon. Tapos nakakatuwa kasi ang epekto niya, kung hindi ka mabulag, pilay ka na. May hindi magpa-function sa'yo. Pero ako, gumaling lang ako. Naniniwala talaga ako kay si God yun. Totoo yan. Opo. Talagang nakita mong hindi mo pa time at may plano ang Lord sa'yo. Nung pandemic, madami ka pa rin suicidal attempts. Kasi, nung pandemic, di ba, parang nakulong tayo sa bahay, wala tayong masyadong social life. So, doon natitrigger yung iba eh. Ganun ka din ba? Parang na-trigger ka din ba doon? Hindi po, nung pandemic, parang ang nangyari kasi sa akin, parang pahinga eh. Naging pahinga siya sa akin. Okay. Tapos, hindi naman po ako nawala ng work. Okay. Parang natigil lang. Tapos, after ilang months, tinawagan na ako para bumalik. So, parang, nung time po na yun, di ba, nagbigay pa po ng parang yung sahod. Tapos, meron pang, ano yun? Parang mga support, mga ayuda. May support po. So, okay po ako. Tapos sila mama nandun din po. Kasama mo yung family mo nung pandemic? Hindi na po. Ay, oo nga pala. Mag-isa na po ako noon. Mag-isa ka lang pala noon. 2019 po sila umalis eh. Tapos, ibig sabihin, yung all throughout ng pandemic, hindi ka naman nagkaroon ng suicidal attempts? Hindi naman po. Nag-start lang nung sa work. Work talagang, na ulit. Trigger ko talaga yung stress, ibang klase. Tapos napapansin ko, pag kulang sa tulog, malaking bagay yung tulog sa akin. Sa bagay, sinabi rin naman po ng doktor yun, na kailangan yung tulog ko kumpleto. Kaya meron sa akin na sleeping pills, gano'n. Ano naisip nun? Kasi for example, nung una, kaya ka nag-suicidal attempts kasi parang naisip mo na ayaw mo nyo naman na akong palabasin, ano pang silbi ko, diba? So, yun talaga parang, ganun kasi pag may suicidal attempts, kaya na parang, ano pang silbi ko, ganun, diba? Parang kine-question mo na, what's your purpose? Bakit ka pa nandito? Pero yung mga suicidal attempts mo nito, nung sa work, anong dahilan? Parang, gusto mo nang tapusin dahil? Ganun din po. Hindi talaga ako hindi ako makaahon dun sa thought na yan. Na anong na purpose parang, mo? Ang laki kong pabigat. Ganun yung dating sa akin na parang kapag nawala ako, mas gagaan lahat. Gagaan sa akin, hindi ko na nararamdaman to, gagaan kila mama na Pero yun nga, parang na-open ko kila mama yun. Sabi niya, hindi talaga. Sabi niya, yan ang hindi tama na naiisip ko kasi yun nga, love talaga nila ako. May time lang talaga na alam niyo yung kalaban. Yeah. Tataniman ka rin ng totoo yan. ng hindi maganda. Ano yung mga thoughts na nilalagay niya sa mind mo? Na lagi kang mag-isa. Nagkaroon pa ng time kasi na sa sobrang lala nung trigger ko, nawalan ako ng yung nag-iisa kong kaibigan. Hanggang ngayon, iniinda ko pa rin yun. Nalulungkot ako na nung time na kaya kami nagkasundo kasi siya naman parang merong depressive side. Tapos kami lang yung nag-aangat sa sarili na sa isa't isa. Tapos ang akin, parang nung time na kailangan niya ako, nandun ako. Pero nung sumabog ako dahil nga na-trigger ako ng sa work dun eh. Andali lang akong binitawan. Parang ang akin, ba't ganun? Parang bakit pag ako, hindi ako pwedeng intindihin? Bakit parang, yun nga, parang walang bilang lagi. Na andali mo lang kalimutan. Nung mga nakaraan, kapag sobra na yung nararamdaman ko, minsan kasi, wala nang dahilan. Nakakaramdam lang ako ng ang bigat-bigat, ang sakit-sakit. Na hindi ko na kinakaya, nagkakaroon ng time na alam kong hindi naman akong tamad na tao. Pero time talaga na isang buong araw tulog lang ako. Hindi ko kaya tumayo. Kahit maligo na hindi ko magawa. Sa sobrang gusto kong matanggal yung pain dito na nararamdaman ko na bigat. Kailangan ko siyang ma-out sa iba. Di ba? Yung iba parang sumisigaw. Syempre mag-isa lang ako paano ako sigaw. So, ang ako, lagi akong may blade sa wallet. Ganun ako na parang laging may backup plan. Na pag ayaw ko na, meron ako lagi sa wallet. Tapos, pero, dahil nga may word pa rin ako, ang gusto ko lang, ma-release yung pain. Parang pressure kasi yung nararamdaman ko hanggang balikat. Ang sakit eh.
So, pagka nagkakat ako, nalilipat yung pain. parang dito nagpo-focus. Kasi dito na yung sumasakit eh. Parang nakakalma ako. So, kaya pagka makikita niya yung peklat ko dito, maliliit siya. Kasi pigil ko pa yan. Na talagang gusto ko lang umokay yung pakiramdam ko. Pero hindi ko pa naman, pinipili ko pa rin na magstay. Tapos, may self-harm, no? May time talaga na nagkaroon ng time na sinabi ko kay na Luis na hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Kasi kung ako lang, tagal na akong wala. Sabi ko, ayoko lang yung para lang mawala yung pain sa akin, ililipat ko sa inyo. Yung mahihirapan kayo kasi parang ang nangyari lang, pinasa ko lang sa inyo yung bigat. Edi ako na lang. Titiisin ko na to, gagawan ko na lang ng paraan. Tapos yun nga, naging mas self-conscious ako kung ano yung mga triggers ko, ano yung tingin ko nakakatulong sa akin. Pagka na-stress ako, napapansin ko, mahilig ako magkutkot, nagsusugat yung ganto ko. So, lagi akong may ganto. Malaking bagay sa akin yung mga fidget toy. Talaga, may epekto siya sa akin, nakakalma ako. Tapos, yun, eto, yung 41. Yeah, simula nung nagpatato ako nung 41, alam niyo po yung 41. I-explain mo sa kanila. Parang yun yung naging help sa'yo na eventually. Ano ba yun? Teka lang. Sinave ko pa yun eh. Para... nagpatato siya ng 41, a reminder, kasi may ibig sabihin yung 41. Yung sa FB, nabasa ko siya nung time din po na talagang down na down ako. Kaya talagang sobrang, siya bumuon sa puso ko. Yun nga yung sabi, in the Bible, it rained 40 days and 40 nights. Day 41 came and the rain stopped. Moses committed murder and hid in the desert for 40 years. Year 41 came and God called him to rescue Israel. Moses went up on the mountain for 40 days. On day 41, he received the 10 commandments. The Israelites wandered in the wilderness for 40 years. Year 41 came, they walked into the promised land. Goliath taunted Israel for 40 days. Day 41 came and David slew him. Jonah preached a message of repentance to Nineveh for 40 days. On day 41, God stopped his plan to destroy them. Jesus fasted and was tempted for 40 days. Day 41 and the devil fled. After his resurrection, Jesus appeared to his disciples for 40 days. On day 41, he ascended into heaven. All this to say, don't quit. The rain will stop, the giant will fall, and you will enter your promised land. Don't give up at 40. 41 is coming. Yung simula nun, nung nilagay ko siya, kasi pagka triggered ako, napapansin ko, kahit may word ako, Sunday, lagi naman ako nagsisimba, nabablanko pa rin talaga ako. Ganon ako na, ng emotions ko. So, na-realize ko nang kailangan ko ng reminder. Na, kung saan yung kamay kong laging nasasaktan, doon ko siya nilagay. Tapos nilaki-lakihan ko, kasi maliit lang doon sa FB. Nilaki-lakihan ko. Simula nun, napansin ko, never ko na ulit-inulit. Nara-remind ako. May moment ba na pakat ka na, pero nakita mo yung 41? Hindi, pakuha pa lang po ako. Tapos pagkuha ko na po ito, 41. Oo nga naman. Antay ka lang, baka bukas na yung 41 mo. Ay, hindi mo, yun nga, hindi mo mararanasan kung sumuko ka ng 40. Hindi mo na may experience yung blessing ni Lord. Kasi all of us, no, meron talagang promised land na prinamis ang Lord sa atin eh. Pwedeng iba-iba, no? Pwedeng iba-iba yun, pero meron siyang prinamis. Kung ano man yung promised land mo, ikaw at ang Lord lang ang nakakaalam nun. Pero one thing is for sure, hindi mo man alam kung kailan nga na makarating ka doon, no? Hindi naman saktong 40 days bilang lang, 40 days yun talaga. Pero, ang gusto lang ipakita ng Lord doon na, meron talagang ika-41, parang ika-41st day na makakapunta ka dun sa promised land. Ang gusto niya ipakita na faithful siya, na dadalhin ka niya dun in His perfect timing. Kaya parang,
ang gandang reminder talaga na when He promised na ma-overcome mo yung bagay na yan. Actually, na-overcome na ni Jesus yung mga bagay na yan for your sake. And it goes to show lang din, ang ganda na shinare mo, na kahit nakakarinig ka na ng word, pero kapag nandyan yung emotions, tsaka sa'yo kasi hindi lang siya basta emotions Ano na yan hormonal imbalance kasi yun So may nangyayari kahit talaga. Kahit anong mo sa sarili mo na, kahit anong pigil mo. Mahirap talaga kapag ang na may halong mental health concern na kasi parang hindi na lang ikaw yun 'di ba may nangyayari na sa body. Nare-realize ko siya na trigger siya. Siya, episode siya. Pag after 2 hours, talagang 2 hours, saktong 2 hours. Nare-realize ko na bakit ko sinabi yun, bakit ganito yung ginawa ko. May mga ganun lang talaga. Pero it goes to show nga na kahit nakaka-receive ka na, kahit Christian ka, it's normal. No, it's normal. Wag mong i-condemn yung self mo na parang, hala, may Jesus na ako pero ba't ko to naiisip? Normal yun kasi tao tayo, may flesh tayo, 'di ba? Hindi ka naman si Jesus na perfect Okay. Si Jesus lang yung kayang ganun 'di ba? Pero alam mo kahit si Jesus ngayon sabi ko, umiyak nga si Jesus pero hindi dahil weak siya pero dahil gusto niya ipakita na okay lang tayong umiyak. Okay lang tayong makaramdam ng mga ganung emotions. At naiintindihan ni Lord yun. Kung meron mang nakakaintindi talaga sa nararamdaman natin, it's God Himself. And He will never condemn us because we feel sad, we have these suicidal thoughts. Hindi ka i-condemn ng Lord dahil dun Kasi naiintindihan niya yung pain mo. At alam niya kung paano ka niya tutulungan. Pero ang tanong kasi nun, parang, inaalaw mo ba siya na mag-intervene dun sa life mo? Anyway, going back doon, Kyle, sabi mo nakatulong sa'yo yun na reminder yung 41. Ano pa yung mga bagay na nakatulong sa'yo para eventually, kasi ngayon, di ba, para mas okay ka. Mas okay ka ngayon. So, mas na-handle mo na yon kapag may suicidal thoughts, na-handle mo na siya. Ano yung nakatulong pa sa'yo? Si Pastora. Si Pastora po. Nagkaroon ng time. Sa inyo po ako na nag-chat. Kaso, offline po kayo. So, tas talagang hindi ko na kaya yung nararamdaman ko. Naghanap ako ng online sa church. Si Pastora lang yung online. Talaga? Kahit hiyang-hiya ako, hindi ko alam kung kilala ba ako ni Pastora. Nag-chat ako. Meron pa akong sinabi na paano po, question lang po, paano po kung naniniwala naman ako wholeheartedly kay Jesus, kay Lord, pero pagod na talaga. Gusto lang umuwi. Sabi kong gano'n, gusto lang umuwi. Mapupunta pa rin po ba sa hell? Anong sagot ni Pastora? Tinanong muna niya ako, nakakatulog ako. Noong time po na yun, parang 1 linggo na akong hindi nakakatulog. Kahit umiinom ako ng sleeping pills, hindi siya na-epekto sa akin. Oo. Tapos, yun, kinausap lang ako ni Pastora. Malaking bagay po na kinausap niya ako nung time na yun. Kinamusta ka niya lang? Opo. Tapos, sinabi niya sa akin na puntahan ako during second service. Aww. Nag-make time pa po siya para sa akin. Talagang may hiya akong nararamdaman. Pero sobrang ako na, iyak ako ng iyak nung time na yun. Kasi, sabi ko, si Pastora lang. Si Pastora pa lang to. Sabi ko, paano po kung si Jesus? Na talagang isi-set aside yung ibang mga plano. Bibigyan ka ng oras. Doon ako na sabi ko, tama yung tinanong ko. Ay, kubuti na lang. Kay Pastora rin ako nagtanong. Kasi, tas, yun nga, ang bilis nag-reply ni Pastora. Nagulat ako. Siyempre, alam ko naman, busy rin si Pastora. Tsaka ang dami nating members sa church, di ba? Para laanan ka niya ng time. Tapos, po yun, nakausap niya na ako. Sa talagang pinag-pray niya ako. Tapos, may chine-check niya pa rin po ako, mini-message niya po ako kung nakakatulog na po ba ako ng Tapos, simula po nung nag-usap kami ni Pastora, kinabukasan nakatulog ako sa oras. Gulat na gulat din po ako noon. Nakatulog ako sa oras, tapos kumaana yung pakiramdam ko. Sabi ko, talaga, pagkalaki yung faith ng tao, malaking bagay yung nakapaligid sa kanya. Exactly. May faith na mapagpe-pray siya ng tao. Masisave din talaga. Totoo. Kasi, kung sa sarili mo lang talaga, syempre, naglalak din talaga tayo minsan sa mga pagka tinatamaan talaga tayo ng lungkot. Yeah. Yun.
the Lord will use the right people Opo. to remind you of His goodness, of His good plans for you, of His love for you. Malaking bagay po yung minsan nakala natin yung pakikinig, parang walang ambag dun sa nararamdaman ng tao. Pero minsan yung vent out, malaking bagay. Sabi ko, kung nung time na yun, walang nakinig sa akin, wala na ako. Nanalo na talaga yung kalaban sa akin nung time na yun. Saka, naniniwala din ako kung nagdo-double time ang kalaban sa akin. Nakikita niya kasi na pamalapit na ako sa promise ni Lord. Yeah. Na magandang plano. Kaya hanggat nandun ka pa sa medyo nagugulo ka, nagdo-double time. Huwag ka lang papalansi talaga. Huwag ka lang papaloko. Tama. Hanggat maaari. Yun, balik lang sa word. Tapos yun nga, malaking bagay sa akin. Parang therapy rin sa akin yung, church every Sunday. Kasi para akong na-charge. Yeah. Malaking bagay po. Nare-remind ka of the truth. Kaya nakatulog ka nun. Alam mo kung bakit nung after kayo pag-pray ni Pastora, na-remind ka na si Jesus andyan for you. Na kay Jesus, merong kapahingahan. Yung kapahingahan na hindi kaya ibigay ng mundo. Oo, nakakatulong yung gamot, nakakatulong yon, lahat nakakatulong. Pero the best medicine that you can have actually is Jesus Christ Himself. No? Talaga. Kaya niyang ibigay yung peace na hindi mo mahanap kahit saan. Meron talagang time na nagtataka ka, bakit hindi ako bothered? Oo. Thank you, Lord. Oo. Alam ko kung ako yung dati ay hindi to ganito yung feeling ko. The more na mag-spend time ka with the Lord, the more na nagkakaroon ka ng pahinga. Tapos, tumatak din po sa akin. Nalimutan ko lang kung sinong apostle yun. Yung talagang sobrang close niya kay Lord na sumasandal siya. John the Beloved. Umano sa akin yun talaga na kapag sandal ka lang kay Lord. Pagod ka, sandal ka lang. Andyan si Lord, hindi magre-reklamo na hindi porket lalaki ka Hindi ganon. Talagang, pahinga. Si Lord ang pahinga. Literal na pahinga. Kasi minsan kahit yung mga jowa natin nakakapagod. Exactly. Si Lord talaga ang pahinga. Kasi tao yan diba? Lahat ng tao may limitations, may mga shortcomings. Pero si Lord wala. Wala siyang limitations. Limitless ang Lord natin, ang Diyos natin. Kaya, alam mo yun, kung meron man talagang reliable na masasandalan, si Jesus talaga yun. Kaya tama ka ng sinasandalan. Saka yung pamilya ko rin po, naniniwala ako na malaking bagay yung prayers nila sa akin. Si Luis, yung kapatid ko, tawag dito, talagang kahit madaling araw na sa kanila. Pagka nararamdaman niyang malungkot ako, tatawagan niya ako, kausapin niya ako. Kahit na, isa si Luis sa unang nakakaintindi. Talagang sa kanya wala akong filter. Yeah. Malaking bagay. Kahit malayo kami. Malaking bagay pala talaga sa mga may suicidal thoughts yung may nakikinig, no? Oo, sobra. Kaya, kasi parang lalamunin kapag walang nakikinig sa'yo. Kahit walang sinasabi, no? Talagang makikinig lang. Opo. Yung mapag-vent outan mo lang. May time ba na gano'n na, kunyari, kausap mo sumasagot, tapos ikaw, parang hindi mo na din siya nare-receive or hindi mo na din siya naiintindihan. May Meron mga ganun. Kasi sobrang crowded na ng utak mo. Na hindi na kayang mag-in. Kahit anong tahimik, ang ingay ng utak mo. Tapos laging ang sinisigaw sa utak mo. Wala kang halaga. Kaya ka madali lang bitawan ng mga yan. Wala. Si Lord lang din ang nag-remind sa akin na identity mo. Na love na love ka. Mali lang yung tinitingnan mo. Dito ka tingin. Paling ka lang dito konti. Tingnan mo yung pamilya mo kung gaano ka kamahal. Yung mga tao sa church, pagka nakikita ka, kahit paano, masaya naman sigurong nakikita ka. Oo, totoo. Sabi ko, wag parang inano sa akin na, you matter. Talaga. Na may mga tao pa ding masaya na makita kang andito ka. Saka nung pag-uwi nila mama, parang, binalik ako na, mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo para
Kasi paano mo nga naman ibibigay yung bagay na hindi mo natatanggap? Mahirap naman talaga yun. Pero, baby steps. Start sa sarili. Talagang, kung makakapagpagaan ng loob mo na magpalinis ng kuko, mga maliliit na bagay. Pagupit ka, konting, pagka masyadong pagod sa trabaho, magkaroon ka ng special sabon na ayun ang pang-relax mo. Talagang malaking bagay. Maliliit na bagay, malaking epekto. Na-realize ko yan kasi meron din akong guest before na meron din siyang mental health issue concern. Tapos yun din yung natutunan niya na one day at a time, step by step, kahit yung mga simpleng move forward ka, malaki epekto sa'yo, no? Yung tumayo ka sa kama, laking bagay. Ewan ko, kung sa iba may ganong pero sa akin talagang parang kay Carlos Yulo na yun, na ganun na yun. Talagang na yun. Lalo na nakaligo ka, gumaan na yung pakiramdam mo. Lalo na yung nakalabas ka ng bahay. Totoo. Yun talaga yung, talaga may achievement na, kaya na. Ano yung pwede mong masabi dun sa mga tao, Kyle, na nagsistruggle with having yun nga, suicidal thoughts? Ano yung pwede mong i-advise sa kanila o sabihin sa kanila? Yung thoughts, kung hindi man nawawala, mas hindi nawawala si Lord. Talagang, nandyan si Lord. Kung feeling mo walang nakikinig sa'yo, si Lord na ikinig. Tas gagamit si Lord ng hindi mo ina-expect ng mga tao. Na, doon ka makakakuha ng wisdom, comfort. Hindi mo ina-expect na sa taong to, dito ka makakakuha na ultimo provision para makagaan sa sitwasyon mo ngayon. Malaking bagay na laging, look unto Jesus talaga. Laging tingin lang kay Lord. Pagka, yun nga, pansin mo sa sarili mo na natitrigger ka, sumbong ka kay Lord. Lord, medyo ganito na yung nararamdaman ko. Alam mo, nagaan. Nagaan talaga. Saka, yun nga, hindi ka nag-iisa. Laging hindi ka nag-iisa. Meron tao na handang makinig. Si Lord ang maglalagay nun sa harapan mo. Si Lord mismo. Kung hindi mo man kung crowded man yung utak mo sa ngayon, ang akin lang, may day 41. Laging may day 41. Malay mo, day 40 mo pa lang ngayon, bukas na pala. Sumuko ka pa. Sayang naman yung promise ni Lord. So, ngayon nga, ang sarap mabuhay. Pag na-realize mo talaga na ang sarap mabuhay, kahit paano. Kasi andun pa din yung blessings ng Lord, no? And whenever you feel that, though di ko siya naramdaman, no? Pero minsan kasi nawawalan din ako ng motivation na mag-continue sa life, alam mo yun. Kasi pag bombarded ka ng mga nangyayari. Pero whenever I feel that, I always remind myself of, the promises of God for me, of who I am in Christ. And as Christ is, so are we. So kapag sinabing, si Christ, He is worth it. I mean, He is valuable. So tayo din, ikaw din, valuable ka din, 'di ba? May value ka. Kumbaga, you can make a difference in this world. Na you are created by the Lord in His image and likeness. So ganun ka kahalaga. Imagine, Diyos 'yon, pero create ka niya na in His image and likeness. 'Di ba? Parang kasing kapag hindi ka ganun kahalaga, okay lang kahit ano itsura mo, 'di ba? Pero ang Lord hindi niya hinayaan na parang sa hayop ka lang. Hindi, hinayaan niya na para kang siya mismo. Kasi ganun ka kahalaga sa Kanya. And aside from that, He loves you so much actually, to the point na imagine si God, sinacrifice niya si Jesus Christ. Jesus Christ sacrificed His own life. Diba? For you, for your sake, para sa'yo, para sa atin. So ganun ka kahalaga. Yun yung may isip mo parang, what? Yung anak ng Diyos? Magsasacrifice ng sarili niya. Kunyari, isipin mo nga, di ba si... Meron pong time na yun.
yung parang pinlay ni Pastora, yung tumingin si Jesus sa'yo, nung inaano siya. Nung pinapako siya Hanggang sa pauwi cross. po, nasa motor ako, hagulgul ako ng hagulgul. Sabi ko, ako na parang ako nga, hindi ko makita yung halaga ko. Oo, exactly. Yung time po na yun, opo. Totoo yan. Yun yung magandang ma-remind yourself. Kung napanood nyo na yung Passion of Christ, di ba? Opo. Lagi akong umiiyak kung napapanood ko yun. Kasi bakit? Kasi ginawa ni Jesus lahat ng mga yon, yung sinaktan siya sa likod, no, binuhot niya yung cross. Hindi dahil deserve niya ng parusa na yun. Hindi. Pinako siya sa cross. Hindi dahil deserve niya yun. Pero dahil para sa atin yun. During nung moment na nararanasan niya lahat ng bagay na yun, ang nasa isip niya ay ginagawa ko to para kay Glay, para kay Kyle, no, para sa'yo. Ganun mo isipin, no? Ganun mo isipin, ganun kakahalaga. 'Di ba na Diyos na yun eh, pero binigay niya yung self niya para sa akin. Sino ba ako? Yun nga eh, 'di ba? Sino tayo? Ibig sabihin, you really matter. Your life matters. And kung may mga instances na sinave ka na ng Lord doon sa mga suicidal attempts mo, ibig sabihin, meron pang dahilan, meron pang magandang plano ang Lord sa'yo, meron pa siyang gift, may mga surprises pa siya para sa'yo because your life matters and you really matter. Kaya, wag mong iisipin na wala ka lang kwenta, na walang nakakaintindi sa'yo, wala namang kailangan, wala na parang pabigat ka na lang. No, hindi yun totoo. Kasi, kung ganon na, tapos na yung assignment mo, matagal ka nang na kay Lord. Kahit na. titikin ka lang. Di ba? Pag tapos ka na sa goal mo. Ay, sa goal ni Lord para sa'yo. Yeah. Pero ibig sabihin, the fact that nagigising ka, kasi 'di ba may mga taong natulog lang tapos nag-depart na pala. Pero ikaw, the fact na binibigyan ka pa ng chance ng Lord na makita mo yung araw na to, makausap mo yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Maranasan mo yung promise niya. Yeah, yung huminga ka nga lang, 'di ba? Huminga ka lang na may hindi ka naka-oxygen tank, 'di ba? Yung point lang na humihinga ka freely, nakaka-inhale ka ng hangin na kailangan mo talaga para mabuhay. That's a gift from the Lord. And it really means lang na there's more in life, no? Tama rin. You just switch yung focus mo. Ano ba kasi, Isa diba? pa po sa effective na parang napansin ko na nakagaan sa akin. Yung kada gising, kahit 5 grateful na bagay. Yeah. Kahit grateful ako na pagising ko, komportable, Yeah. may sarili akong kwarto, ayun, mga ganun, malaking tulong siya. You count your blessings. Malaking bagay yun. Oo, minsan kasi, madami naman talagang blessings ang Lord sa atin. It's just that, hindi natin siya nakikita kasi nga bombarded tayo ng mga negative things na nangyayari. So, you remind yourself, you help yourself as well, syempre. Yun nga, hindi naman kailangan na sobrang mo agad, perfect mo agad na, hindi na magkaka-attempts. Hindi Unti-unti. No? You count your blessings, tapos small achievements, small wins, yun nga, Big malaking yun sa atin. bagay. Oo. Basta, be 1% better than yesterday. Yeah. Napakalaking bagay nun. Malaking epekto na nun sa'yo. No? Ayan, no? Yun talaga yung malaking tulong din sa'yo. And yun nga, pag nakakalimutan mo na kung ano yung importance mo sa buhay na to, tandaan mo lang si Jesus. Talagang sinacrifice niya yung self niya, nagpakahirap siya doon, 'di ba? Inako niya lahat 'yan for you. So, ibig sabihin, you really matter. Kasi, He endured the cross because of the joy that is set before God. Yun yung nasa Bible Jesus parang endured the cross because of the joy that is set before Him. And who is that joy? Tayo yung joy na yun. No? Na sa bawat step niya na yun, ang naaalala niya, titiisin ko to, i-endure ko to para sa kay Glay, para kay Kyle, para sa'yo. So, kaya, keep the faith. Yung magkaroon ka ng hope, there is always hope in the name of Jesus Christ. May rest, sa kay Lord talaga. And magdadala siya ng tamang tao. Tama yun. Magdadala siya ng tamang tao para ipaalala sa'yo na you really matter. Because that's the truth. That you really matter.